So guys, ngayon may panibagong videos na naman tayo. So mayroon dinala dito sa bahay, Mio Sol I 125. So hindi po umaandar. Tapos tagka-error code siya ng 48. Ang pinaka-error niya, naputol yung sensor niya para sa injector, kaya ayaw mag-start. At pangalawang problems is ayaw siya mag-post start. Yan. So na-erase ko na yung code niya. Yan, ayaw mag-post start guys. So di ko na pinakita sa inyo kung ano ang pinaka-issue niya, but hindi siya gumagana ang post start niya. So ipapaliwanag ko lang kung ano yung ginawa ko dito. So ito po ang relay natin para sa post start. Itong relay. So ang function natin dito sa switch ng ating push start sa papuntang relay is ito na part ng kulay niya is ito babasihan natin kulay guys, sa brake switch natin to, so ang kulay niya is brown. Itong brown po, positive po yan, pag hinandbrake mo siya, papasa po yan ng supply papunta dito sa green yellow. Ang green yellow natin papunta yan sa relay para magkaroon ng supply yung relay natin. So ayan, green yellow. Eto, pag hinandbrake nito, ang isang connection nito papuntang taillight bulb. Pag hinandbrake natin kabilaan, mag-iilaw yung puwetan at magkakaroon ng supply itong ating starter relay. So hindi po gagana po ang ating starter relay pag once na hindi nating gamitan ng handbrake tapos push start. So ito po, baka jumperan nyo to ng negative, di pwede. Puro po na positive. Itong brown, positive po yan, accessories na galing sa susian. Tapos ipapasa ng switch papuntang relay, papuntang taillight bulb natin, yung stop light. Kabilaan po yan, na switch. Ito ang switch natin para sa likuran. Ito naman sa switch natin para sa unahan. So ang kulay, para makita nyo talaga kung totoo yung sinasabi ko guys, ayan, makikita nyo yung kulay nyo, green yellow, tapos brown, ayan. So yan po ang pinakakulay. Pagdating naman po guys dito sa ating push start, ito sa pindutan natin, itong push start natin, ang kulay niya na wire is blue, na light blue, tapos yung isa blue na may guhit na puti. So ang ibig sabihin po nan ground po to, ground. Kasi may positive ng relay natin, kailangan niya ng negative para mag-affair yung supply niya na itong dalawang malaki na red. Ang isang red niyan may supply, yung isa wala pong supply. Papunta po itong walang supply sa starter motor natin. Magkakaroon lang yan supply pag once nagkaroon na ng supply itong relay natin ng negative and positive. Itong blue white po, guys, pakatandaan nyo, ground po yan, ground po. So ang naging issue niya, wala po itong ground. So ang ginawa ko, ginampiran ko siya ng sariling ground galing sa battery. Ayan, pag once na kinunit mo yan, pag once na tinanggal ko to, tapos kinunit ko yan, hindi po yan magpo-post start. Kasi nga, wala pong ground
ang ano, yung switch natin, push button natin dito. Yan ha. I-on ko susi. Naka-on na po yan. Ulitin natin. On. Yan. So, push start natin. So, walang reaction, ano. So, ang issue niya, walang ground yung ating push start. Chinik ko naman push start natin. Goods naman po siya. Wala siyang problema sa contact dito sa loob. So, ang issue, chinik ko po siya. Wala pong supply itong light blue na ground. So, ito po, chinik ko po rin itong relay. Para malaman ko kung goods tong relay. So, ito, may ano ako, tinatawag na release tester, ano. 4 pin siya, lalagay natin dito siya sa 4 pin. Ay 5 pin siya, pero ang design niya pwede sa 4 pin. Ayan, oh. Papasok natin yan. And then ilalagay natin siya sa 4 pin. Ayan po. Pagkalagay natin ng 4 pin, eto lang, lalagay natin positive, negative, ano. Etong pula, positive. Mura lang to sa online. So, ginagamit ko to para mas madali natin ma-check yung relay natin kung goods o bads, ano? Ayan. Yun. So, ayan. Nagbi-blink po siya. Dito nyo malalaman kung sira ang ano natin relay. Kasi, ang iilaw dyan, kulay pula. Ayan, mababasa nyo naman, dead po, ano? Goods naman pag green. So, goods po ang relay natin, walang problema. So, naging issue lang niya yung ground, ano. Teka lang, kakabit ko lang. So, ayan na po, ano, nalagay na natin yung ground dito sa light blue. Ayan, makikita nyo, ayan, papunta rito sa negative na battery. And then, ang relay natin, nalagay na natin. Try natin push start, ano. So, off, naka-off, in-off natin, and then on natin. Ayan, then push start. Ayan. So, hindi po aandar yan, kasi nga, ito problema natin, naputol yung para sa injector natin, ano, yung magsisira at magbubukas ng supply papuntang chamber, ano. So, ikakabit lang natin. Yun, may color coding naman yan. Di pwede magkabaliktaran. So, ito, positive. Ito naman, ground, galing ECU. Ito po. Ito po, magbibigay ng ground para mag-open ng ating sensor. Ikakabit ko lang po, no. So, guys, andito na, nakabit na natin yung wire na naputol ng daga. So, try natin pa-start. So, chinik ko rin tong ECU natin kung may putol. Tapos, chinik ko rin yung contact natin galing pulser. Goods naman po sila. So, try na natin. Pop ulit natin. Then, on. So, ayan. Nag-on na po. Start. Yung goods na po. So, sana guys, may natutunan kayo sa konting tutorial ko ngayon kung paano natin color coding natin yung connection ng isang motor. So, ganun lang guys, kahit wala kayo pa diagnostic tools, so, madali nyo naman mahanap basta titingnan nyo lang yung mga connection, kung may putol o wala. So, goods na po, ano. Ayan, makikita nyo na. So, sana guys, may natutunan kayo sa konting tutorial ko. Ayun, so, once again, maraming salamat po. So, pasensya na po. Ngayon lang ako nakakapag-upload naman kasi, yun, marami akong pinagkakabisihan. So, ito nga, oh, ano ko pa ng kotse. Top overhaul. Lalapin ko pa and then palit ng valve seal. And then grind.